Mga pagkaing dapat iwasan ngayong darating na holiday season ating tatalakayin kasama si Dr. Don Robespierre Reyes, ang chair ng Philippine Heart Association on CPR. Dr. Reyes, magandang tanghali at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, good afternoon, Ninya, and congratulations sa bago mong show. Ay, maraming salamat. Nice to see you again. It's very nice to see you again. Na-miss ko ang Philippine Heart Association. I wish you were here. Doc, next time be here in person. Okay, Doc Robespierre, parang masakit pakinggan na holiday ngayon eh. Tapos sinasabihan nyo kaming iwasan yung mga pagkain na gusto naming tikman ngayong holiday season. Paano po natin marireconcile yung dalawa na yan? Right. Nakakatuwa lang na ako'y naimbitahan. Ako ay chairman ng Council on CPR. Ito na yung alam naman natin kapag nag-cardiac arrest yung isang tao. Yun yung aking grupo. So sana po pagdating ng Kapaskuhan hindi po natin magagamit yung tinatawag nating CPR. So isa sa pinaka-effective po na pamamaraan para maiwasan yan ay mag-ingat po talaga tayo sa kinakain lalo ngayong Kapaskuhan. So ako naman po bilang isang doktor hindi ko naman po sasabihin na wag na po tayong kumain. Ang Pasko once in a while. Wala naman po talagang bawal, but let me qualify, kailangan po talagang in moderation po. So, I think, kung tatanungin mo ako ano yung mga iiwasan, dalawa lang po talagang pinakakalaban natin kapag Kapaskuhan. Ito yung tinatawag kong matamis at ito yung maalat. Yung matataba, syempre, always medyo iwasan din po natin yun. So, Okay. sobrang tamis at sobrang alat po, yan po talaga ang ipinagbabawal natin sa Kapaskuhan. Okay, matamis, maalat, more than fatty. Tama, Doc? Yeah, Mas actually, worse yung siyempre, matamis at cardiologist, maalat alam natin sa ang mataba? di ba? Or taba? Ang matataba ay, yes, taba, nagiging nai-impact sa ating mga ugat, nagiging sanhi ng heart attack, o kaya stroke, o kaya pagbabara ng ugat sa mga parte ng katawan. Pero kailangan natin intindihin, ang taba po na ito, it will take time. It will take time po bago po talaga kumapit at makapag-ipon ng matindi po sa ating mga ugat. Pero ang pagkain po natin ng sobrang maalat, itong Kapaskuhan po, kunwari nag-buffet po tayo, kumain tayo ng maraming masarsa, maalat, ang blood pressure po natin pwede pong biglang mag-shoot up yan. Kapag nag-shoot up po ang BP natin, kunwari naging 200 o 180 over mga 100, yung sobrang taas po, pwede pong magdulot yan ng heart attack, o kaya ng stroke, o kung ano man pang emergency na maaring maapektuhan ng puso at ang ating mga ugat sa katawan. So, during festivities like this or seasons like this po, isa po talaga sa window warning ko po sa lahat ng pasyente ko ay iwasan po yung maalat. Yung matamis naman po niya, lalo sa mga diabetic, meron po tayong tinatawag na diabetic ketoacidosis. Kapag sobrang taas naman yung asukal sa ating katawan, maaring magdulot ito ng emergency na maaring ikamatay ng isang diabetic. So napaka-importante po na siyempre enjoy natin ang Kapaskuhan pero kailangan pong in moderation. Yung in moderation, kailangan nating alamin yan kasi person to person yan, yung moderation. Mm-hmm. So, sinasabi niyo po na pwede mo namang kainin yung mga nasa buffet or yung Noche Buena, basta hindi puro lechon, ganon. Hindi puro ham or hotdog. So, kailangan maliliit na portions, kumbaga tikim-tikim lang. Yes. Tama yan. Kumbaga, we should enjoy the family gathering. Tandaan po natin, ang Kapaskuhan po, it's not about the Noche Buena, but it's about, siyempre, being religious, it's Christ, but more on a social level po, it's about the family being united together during the Christmas season. Ngayon po, pag kumakain po tayo, mas mainam po na damihan po natin ang mga vegetable, ang gulay po, no? So, siguraduhin po natin kapag tayo naghanda, nandyan ang lechon, nandyan ang hamon, nandyan po ang queso, spaghetti, lahat po ng alam nating masasarap. Pero kailangan pong balansehin natin ito sa pagkain natin ng high fiber food like vegetables. Maganda po tayo ng vegetable-based na dishes. And of course, huwag po natin kalimutan ang prutas.
Pero kailangan nating i-qualify na ang ating recommendation na ito is for the general population na healthy. Kasi kung ikaw ay medyo high blood na, ikaw ay may sakit na sa bato, ikaw ay diabetic, marami po talagang yung in moderation natin ay sa mga taong may sakit na, talagang i-minimize po natin yung pagkain. Pero sa akin po, naniniwala ako na hindi naman po kailangang i-deprive ang isang tao ng mga pagkain na hinahanda sa Pasko. Alamin lang po natin kung gaano po kadami ang pwede nating kainin kada kumakain po tayo. Okay, Doc, pero bakit minsan may mga instances po na ang ibang tao raw na malalakas sa taba at maalat na pagkain ay hindi naman daw nagkakasakit? At meron din namang iba na hindi madalas kumakain ng mga oily or fatty food or salty, pero sila pa po yung inaatake sa puso o may high blood. Paki-explain nga po, Doc, minsan parang unfair kung titingnan mo sa labas. Doc? Doc Robs? Dr. Robespierre? Can you hear me? Yan, naglalag lang po yata ako. Hindi Naglalag naman lang po, for a while. Doctor. Clear na po ba ako? Clear naman po. Yeah, I can hear you. Medyo pangit lang po yata ang signal ko. Pakipaliwanag lang po Hello? uli sa amin bakit daw yung ibang tao na malalakas na kumakain at maalat na pagkain ay hindi nagkakasakit. Tapos yun naman iba na hindi naman madalas kumain ng mga oily, fatty, or salty pero sila pa yung inaatake sa puso o di kaya may high blood. Bakit kaya ganun, Doc? Sorry, I lost you, Linya. You didn't hear the question, Doctor? Sorry, I have very bad signal right now. Yeah, can you please repeat it? Sorry po. Okay, inuulit ko lang po kasi yung mga ibang tao ang tanong nila bakit daw ba may instances na yung mga tao pang malakas sa taba at maalat na pagkain hindi naman nagkakasakit. At yung mga madalas kumain ng mga ito, sila pa po yung inaatake sa puso o merong may high blood. Ano pong explanation nyo dito? Okay. I think that's more of the exception rather than the rule, ano? So meron po talaga taong mga genetically gifted, ano? Kahit ano po ang kain nila po ng mga bawal, kung tignan po natin ang laboratories nila po ay maganda, no? Parang nakakainggit. Sasabihin natin sana all. Pero hindi po nangangahulugan na sila po ay dapat kumain ng sobra. Kasi alam po natin, sooner or later, ang pagkain po nila ng mga ganito po ay it will take effect on the body. Pero isa pong palaisipan din yan, isa pong phenomenon din po yan sa atin na genetically gifted po siguro that they can metabolize all this bad food, all the salt, all the sugar, and all the spice na pumapasok sa katawan ay okay sila. But this does not tell na okay na hindi na sila mag-iingat. Ngayon, if I may, siguro we have to understand also na yung mga kinakain natin ngayong Kapaskuhan ay medyo matataas sa sugar and salt. Kaya sabi ko, ang palaging kalaban natin sa Kapaskuhan ay sugar and salt. I made some listing sa mga kunwari pag kumain po tayo ng spaghetti, kung alam niyo po yung sikat na spaghetti na yung bubuyog po, isang spaghetti po, 600 calories kapag naubos mo yun. Ngayon, yung maliit po na nasa, kunyari, ng isang meal. So, 600 calories yung maliit, yung parang sa mga fast food po? Yes, oo. Ngayon, siyempre, medyo ang ingredients dyan, kapag ginawa natin sa bahay, ay medyo, medyo mas marami pang ingredients. That's a calorie alone. Pero kung titignan natin yung asin nun, yung sa spaghetti na yun, it's almost half the recommended sodium allowance for a day. Ngayon, kung stricto po tayo sa sodium allowance, yung alat po sa katawan, nililimit lang po natin yan sa mga 2 grams or about 2.4 kung medyo liberal po tayo. Ang sodium content po ng spaghetti yun is around 1.3 grams. So, it's already more than half of yung daily requirement ng sodium in a day. So, yun po ay mga tinatawag nating medyo makasalanan ng konti pagdating sa kinakain natin sa Kapaskuhan. Alright.
Kaya mas maganda po talaga pag ikaw nagluto, no, sa inyong bahay, yung Yes. mga home-cooked meals. What about this, Doctor, yung perception ng ilan sa ating mga kababayan na okay lang bang kumain daw ng kahit na ano, basta't mag-exercise lang o iba-burn naman nila itong calories na ito sa pamamagitan ng pag-exercise? Well, I would say half true, pero half false. It's always nice that you have to exercise to burn the extra calories. Ano po? Pero it's not always, it's not nice na isipin natin, okay, kain ka lang ng kain, basta ma-burn mo. Remember na meron po tayong mga kinakain na kapag na-store po sa katawan natin, wala na pong ano yan. Wala na pong, kumbaga, nandun na siya forever. So, ang nababurn lang po kasi ng ating pag-exercise, yung extra sugar, extra calorie. Pero kapag ang kinain po natin talaga ay kumapit na sa ating ugat tulad ng cholesterol, ano po, kahit ano pong exercise po natin, hindi na po matatanggal yun. So it's not safe to assume or to think na nag-exercise naman ako. So pwede akong kumain ng kahit ilang lechon o kahit ilang hamon o kahit ilang barbecue. So sabi pa rin natin yan, eating moderation pa rin po. So, Okay. mali po yun. Mali pong pananaw po yun. Alright. Meron po tayong tanong dito mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. Doc, anong masasabi ninyo sa katwiran ng ilan na may gamot naman? Pwede bang balansehin ang binge eating? Meron ding binge drinking sa pamamagitan ng maintenance medicine. Yung parang may mga allergy, ay, naku. inumin yung tapos kakainin yung... Marami isa. pong Yes, marami po ang nag-iisip ng ganyan. While we have the medications, but then again, we are promoting a behavior that is not helpful sa pag-promote ng good health. Ano? So, ang sinasabi po namin sa mga pasyente natin ay useless po ang gamot kung ang behavior po natin ay hindi rin maganda. So, it's not because you have the medications that you can eat anything and you can do anything na bawal. So, tatandaan po natin, kapag tayo po ay kumain ng sobra, yung mga pinagbabawal ay kinakain pa rin natin, ang magiging epekto po niyan ay baka lalong madagdagan po ang dosage ng ating gamot. While the medications can really help bring down the cholesterol, while the medications can bring down the BP, pero may hangganan din po ang kakayanan ng ating mga gamot. So kapag pinush natin to the limit, itong behavior natin, sisingilin din tayo ng bad behavior na ito. So we really don't recommend that. It's not a justification that gawin po natin yung sobra o kumain ng sobra dahil may gamot. So it's not a good behavior. Okay, para kang may magic pill, ano? Parang may shield ka bigla pag ininom mo, yung iba, lalo pa nga silang napapakain. So kung ganun yung thinking mo, di mas lalo ka pang kakain, di ba? Which is going to be Yes. much worse. Ayan. Pagdating naman po sa inumin, may mga nagsasabing instead of drinking beer or hard drinks daw, mag-red wine na lang. Tama po ba ang ganitong paniniwala? Naku, lahat ng katanungan mo ninyo ngayon, parang tanong ito ng mga pilosopo. Mali po. Actually, ang alak ay alak. Okay? While we don't really, hindi po talaga natin pinagbabawal din ng alak for the healthy population. Again, it's in moderation. Mapa-beer man yan, mapa-liquor, hard liquor man yan, o mapa-wine, lahat po yan may alcohol content. It's just the amount po. For example, kung beer po, for the male species, sa mga kalalakihan, pwede po 2 bote ng beer, that's moderate. Sa mga kababaihan, 1 bote lang po ng beer. Sa wine po, it's 2 servings. So yung 1 serving kasi, it's half of the glass wine, di ba? So anything in excess naman, kahit wine pa yan, naka-1 bote ka, it will still be bad for your health. So again, it's not true na one form of liquor or alcohol is safer or better than the other. It's in the amount that we take. So again, in moderation po ang pag-inom po ng alak sa mga healthy at sa mga may sakit po, may tama ng puso, may tama na po ang kidneys, ina-advise po namin it's better to refrain po or wag na po tayong uminom ng alak. Okay, what about holiday heart syndrome, Doc?
na that happens Yan, to alam na alam mo na to. perfectly Mm-mm. healthy people. Payat naman siya, bakit biglang, di ba, nagkaroon ng holiday heart syndrome? Right. Holiday heart syndrome, hindi lang to nag-occur during the holidays. It's just because it's during the holidays that we go on a drinking binge, no? So, may drinking spree. So, kapag nasobrahan po ang pag-inom ng alak, ang epekto po ng sobrang alak ay pwede pong mangisay o manginig yung puso. Parang ang puso mo nagkukumbulsyon, ano? So, this could be deadly. And so kaya po iniiwasan po natin yung mag-binge ng alcohol because it's not only toxic to the kidneys, it's not only toxic to the other parts of the body, but it can be particularly toxic to the heart. So yan ang holiday heart syndrome. Ito yung kumakabog-kabog ang puso nila at parang kinukumbulsyon yung puso, parang nag-short circuit yung puso dahil sa excessive alcohol. Ito yung mga nagwawalwal sa pag-iinom ng alcohol during the holidays. So kahit po kayo ay payat, walang tiyan, pag sumobra sa alcohol, pwede kayong magka-holiday heart syndrome pag sobra. Okay, mensahe at paalala nyo na lang po sa lahat ng nakatutok sa ating programa ngayon. Doctor, paalala nyo na lang po, short message sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Alright, so sorry, pangit ang aking signal pero ang aking bilin lamang po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa ating programa ay let's enjoy the Christmas, the Yuletide season, but let's focus on what is really important during the holiday season. It's the Jesus Christ and it's the family that matters. So ang pagkain po, ito lamang po ay one way of celebrating the Yuletide season. So let's take all food in moderation, lahat po ng ating gagawin in moderation, para magkaroon po tayo ng more Christmases to come. So with that, thank you very much for this opportunity and Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Don Robespierre Reyes, ang Chair ng Philippine Heart Association Council on CPR at consultant ng UST Hospital.